niya gipasagdan taliwala sa itong mga panginahanglan. Amen? Salamat sa Ginoo. Last Thursday at Tuesday morning with Pastor Val and Pastor Jenny Boy, nag-adto mi sa Iligan, and then pagka Wednesday nag-adto mi sa Butuan, no, og Surigao. Kanya pagka Huwebes nag-adto mi sa Surigao del Sur, Surigao City man tong among giadtuan, Butuan, Surigao City. Salamat sa Ginoo kay nakita namo ang mga needs sa church, labi na sa mga church nga kana bitaw ang mga mamubuhat o ang mga pastors medyo naanay pangapangidaron. Kinahanglan na jud ta og kaning associate pastor, assistant pastor, no? Pero sa tuwa diri murag bata-bata pa man si Pastor J, okay pa. Amen? Pero anyway, let's prepare ourselves this morning para ato makit-an tong tanaw ng Biblia, kung how the church grow. Kasi kaning nga panahon pag human ni Jesus gilansang, nabanhaw siya, and then naasay gihatag instruction sa mga disciples, and then this time nagkaroon og church growth, nagtubo ang simbahan. Amen? And that's our desire also, that not only Deka but even churches nga mga nagsangyaw bahin sa Ginoo motubo jud do na may mga leaders, mga kaning mga katawhan sa Dios nga ang kasing-kasing magpagamit sa Ginoo. Amen. Pangutan na karon, andam ba ka mapagamit sa Ginoo? Ini among tapad, andam ba ka mapagamit sa Ginoo? One of the pastors nga naka-bless pod nako itong dito mi sa Surigao kay nag-eskwela sa Bible School, minyon na diay siya na si anak, alam mo, nag-eskwela sa theology, ang iya pong anak nag-eskwela pod, pero karon nga human man lagi. Diba? I have heard a lot of people says, ayaw yun pagpastor kay pobre. Pero ang anak magyud mga lagad sa Ginoo namo di mga kalisod. Amen? Pero di ta pasagdan sa Ginoo. Kay ang Ginoo naa sa panggobyerno nga dili pareha sa gobyerno sa Pilipinas nga pabor-pabor ba. Anyway, pag ang Ginoo provide nimo gamay man o dako, you have to respond it kaning gratefully. Salamat sa Ginoo ni ana. Amen. And let's pray first for the word of God. Ginoo nga labing gamahanan, we humbly come to you this morning and we thank you for your word that we're going to learn about the growth of the church in the book of Acts. I am praying, God, that you will give wisdom, knowledge to your servant this morning, Lord. Speak in behalf of us. Speak in behalf of me through the Holy Spirit, God. I am praying that this morning we will be enlightened and we will have the boldness and courage to continue to serve you and to use our life for your glory. And even in the mission field where we are right now, Father, we thank you, Lord, for this wonderful Sunday morning. We commit to you our time. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Let me read with you again in the book of Acts chapter 1 verse 1 to 11. In my first book I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach, no? Kaning sulat ni Luke sa kay Theophilo, even in the book of Luke, no, kaning gi-address niya, no? And in verse 2 sabi ng Bible, until the day he was taken up to heaven after giving his chosen apostles further instruction through the Holy Spirit. And then verse 3, during the 40 days after he suffered and died, he appeared to the apostles from time to time and proved to them in many ways that he was actually alive. And he talked to them about the kingdom of God. In verse 4, once he was eating with them, he commanded them to do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift that he promised, as I told you before. And verse 5, John baptized with water, but in just few days you will be baptized with the Holy Spirit. So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come before you to free Israel and restore our kingdom? And verse 7 says, he replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know.
And verse 8, but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. In verse 9, after saying this, he was taken up into a cloud while they were watching, and they could no longer see him. Verse 10, as they strained to see him rising into heaven, two white-robed men suddenly stood among them. And verse 11 says, men of Galilee, they said, why are you standing here, staring into the heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven, and to the same way you saw him go. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ang Book of Acts gisulat kani ni Luke, the same Luke who wrote the Gospel of Luke. Luke was a doctor and a historian. Isa ka doktor and historian. And his two books, Luke and Acts, together make up more than 1/4 and the whole New Testament. Acts tells the story of early church and how it grew. Ang Book of Acts, kaning atong gibasa karon buhat, nagisgot kani sa istorya kung paano ang church nagsugod ug paano pud kini nagtubo. Amen? No, so how the church started and how it grows. Sa unang panahon, dili pareha kanato karon nga natay live worship. Amen? O wala pud sila pareha nato karon nga natay mga nagkalaylay nga mga platform of worship, no, mga pamaagi. Pero nganong mitubo man ang simbahan, ang church kaniadto? Unsa ba day ang gibuhat sa Holy Spirit, no? Mao ni nga tan-awon dinhi, dunay mga dagkong butang nga gibuhat ang Holy Spirit sa early church, and I hope and pray that we will learn something new this morning. In the Book of Acts, nabahin kani sa upat ka bahin, no? Chapter 1 to chapter 8, from Jerusalem to Samaria. And chapter 9 to 15, from the Jews to Gentiles. And chapter 16 to 20, from Asia to Europe. And 21 to 28, to the ends of the earth. Kaya karon nga buntag, andam na baka mapagamit sa Ginoo. Amen? Ini mong tapad, andam na baka? O, kasi itong topic karon dili sayo ni sa bukat ni nga topic. I hope we will learn from this chapter of Book of Acts, no? So, sabay-sabay ta magbasa. Okay, don't just stand here. Ayaw lang og tindog dinhi. Mao ni nga Domingo nagtapok ta inig ka ugma unya taod-taod. Manguli ta, pero what's the point? Pag abuti mo sa balay, pag abuti mo sa trabaho, kinahanglan na akay mission nga buhaton. Mao ni nga tong topic karon, ayaw lang og tindog dinhi. Amen. No? In other words, let it be that we will have that mission heart for the works of God, for God's kingdom nga mahimutang tanan galamiton at tubangan sa Dios. As I said to you, this book of Luke, no, Book of Acts is a very nice book about the history, how the church grows up, para kanato karon kumusta man ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Are you growing Christian? Are you kaning active Christian? Are you kaning moving Christian sa imuhang pag-alagad sa Ginoo, or wala lang ka? Karong panahon na dahang pamaagi para ta maka-evangelize. Amen. Through your social media, you can send and encourage people, no? You can share the gospel. You can use that for the glory of God, no? And even sa imuhang mission field, sa imuhang trabaho, kanang imuhang kauban siguro wala pa na sila'y relasyon sa Ginoo, pero naa sila'y relihiyon, pero wala pa sila'y relasyon sa atong Ginoong Kristo. Amen. Sa palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Praise God. No? Muna itong tanawon karon, walay pangutana dinhi. Okay, sabay-sabay tayo magabasa. How are you doing as a Christian? Bitaw, uy, kumusta naman mo? Amen? Are you still praying? Are you still reading the Word of God? Are you still sharing to your loved ones? Kaya ang uban magdebate man bahin sa relihiyon, pero dinhi dili relihiyon ang gisgutan dinhi nga musangyaw ka sa imuhang pamilya, sa imuhang isigkataho, sa imong parente,
ug sa lugar nga asa ka nagwork, isangyaw nimo ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. That is a nice question. How are you doing as Christians? Or baka naman nagtindog lang ka ug wala ka molihok sa imuhang pagkakistohanon. Amen. Ini mong tapad, lihok po diha. No? Amen? Sabay-sabay ta mo shout, mulihok ta. No, so dahil pa maagi ako nang ginaingon, ngano man para magpabilin ug mas muuswag ug mutubo ang mga tao nga makabalo og mga luwas ug mga lagad sa Ginoo. Naay pangutana ikaduha, are you growing? Physically nagakaon ta karon nga idara nata na natay mga vitamin, na natay mga diet ug mga carbs. Di ba? Naglikay na tag mga sugar. Di ba? Dito mi sa Iligan, ingon ang pastor dito, maglikay yung tag pastor og mga pagkaon nga kaning rich of sugar kay carbs kay idara naman ta. Maayo pod, no? And another question, are you active in your Christian life? Nag-aampo ba ka? Nag-share ba ka sa imong friend? Nag-share ba ka sa imong pamilya? O sa imong gi-share ang maayong balita nga si Jesus namatay, gilubong, nabanhaw, aron pagluwas ka natong tanan. Amen? No, mao na ang pangutana nga ikaw ray makatubag igsuon. No, kay imong mga palandungan karon sa imong pagkakistuhanon na ay tumong ang Ginoo, na ay katuyuan ang Ginoo, dili pwedeng magtindog lang ka, kinahanglan ka, mulihok, kinahanglan ka, mupartisipar, kinahanglan ka, mubuhat sa misyon nga gihatag sa Ginoo kanato. Sabi nga ng Bible, therefore go and make disciple. Amen? Disciple your family. Disciple your children. Disciple your husband, your wife. Kanunay, labi na karong panahon na. I always said to our group, sa mga MP, as we are one family, always communicate. Alam mo ba, usa sa butang nga makaguba sa pamilya, kanang gitawag nga bad communication. Unsa bad communication, pastor? Kanabang nakasalayo, di na ka manawag kay misis, di na ka muchat, nga naanak ka ng lugara, that is really bad. The same with Christian life. If we are not acting and growing in the Lord, there's something to be correct sa atong kinabuhi. Okay? Kaya, ikaw rin magkatubagan ng pangutana. Amen? Ingnan mong tapat. Are you growing Christian? No? Ikaduha. Let's proceed to another one. Okay, sabay-sabay itong pagbasa. Actively sharing your faith. Nag-share ba ka o imong testimony sa uban? Akong gibansay-bansay og maayo habang naami sa Iligan, this pastors dili kayo nga na kalisod ang iyang kahimtang about this matter. While we've been there in Butua, Surigao City, ang iha pod medyo lahi pod siya og gi-share sa mua. And I've looked at them, well, praise God kay ingon pa nila hangtod nga makaya pa, hangtod nga buhi pa, magpabilin sila nga mga lagad sa Ginoo. While others are nagpahayahay na. While others are nag-retire na. Pag mga lagad ka sa Ginoo, walay retirement. Amen. Ina mong tapad, ing anak day na. Amen? Halak ka dira, wala man day tay retirement mga lagad sa Ginoo. So, because we are all mga trabahante sa Ginoo to share the gospel to others, no? And last, somewhat lazy or stagnant in your faith. Kanabang stagnant ka nga, nabili lang kadira jud. Numura ka og kaning sapa nga nagpundo lang tubig, lake ba nga wa nay lihok-lihok, no? Katong mong yadtuan sa Iligan usa ka kaning resort, a very nice nga tubig kaayo. Way pagkahubas sa tubig nindot kaayo, gwapo ka nang flowing ang tubig nga walay chlorine, natural lang nga tubig, no? Kanabang dili sa stagnant, ibig sabihin dili pod sa Ginoo nga magpabilin lang kang ing-ani sa imuhang kahimtang karon. Amen. Kinahanglan ta mo lihok, no? Mao ni nga kung asa man ka nga lugar karon, sa ato mga nagtimbaya diha, thank you for watching, no, diha sa naglain ng dapit sa lugar. We'll proceed to this one. Okay. Doon lang ko tulo ka mga butang i-share. Atong tan-awon karon ang kaning two historical turning points. Kung mangutana ko ninyo, nganong kanus aba nagkarog turning points ang imong kinabuhi nga naninuod ka nga nangalagad sa Ginoo. Naninuod ka nga
mingampo sa Ginoo. Naniniud ka nga minghilak sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Sabi ng Bible in Book of Acts chapter 1, 2, 3, chapter verses 1, 2, 3 and 5 in chapter 1. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach and until the day he was taken up to heaven. After giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen, after his suffering, he showed himself to this man, gave many convincing proofs, and he was alive, and he appeared to them over a period of 40 days, and spoke about the kingdom of God. Kaya karon mga igsoon, doon na ba'y panahon sa imong kinabuhi nga makaingon ka, doon ay turning point sa imong kinabuhi nga miingon ka, Ginoo, gamitan na akong kinabuhi. Or miingon ka, Ginoo, baguha akong kinabuhi. No? Mao ni karon tan-awon, the two historical turning points. When Jesus said, sa diyang si Jesus miingon sa ilaha, kaning giingon niya nga, ayaw mo pagbiya sa Jerusalem, no? At ang tan-awon ni siya, okay, verse in Cebuano, hinigugma kong Teopilo sa akong naunang libro, gisulat ko ang tanang gipanghimo o gipangtudlo ni Jesus gikan sa pagsugod niya sa iyang buluhaton. Verse 2, sabi ng Bible, verse 2 and 3, hangtod sa panahon nga gikayab siya ngadto sa langit, human sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, daghan higayon nga nagpakita siya sa nagkalain-laing pamaagi sa iyang mga apostoles sa pagpamatuod nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Sulod sa 40 ka adlaw nagpakita siya kanila og gisultihan niya sila mahitungod sa paghari sa Dios. What is God? Christ talking to them about the kingdom of God. Amen? Kaning paghari sa Dios. Dili paghari sa tao, dili paghari sa demonyo, paghari sa sitang, dili paghari sa Dios. Unya ingon ng preceding word, ug sa wala pa siya mukayab sa langit, adunay mga sugo siya nga gibilin sa iyang mga gipili nga mga apostoles. Kadto nga mga sugo gihatag niya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. And then verse 4, usa ni adto kahigayon, samtang nagkaon sila kauban si Jesus, miingon siya, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gisaad sa amahan, gisulti ko kini kaninyo, gisulti ko na kini kaninyo kaniadto. What's the point of turning point? The turning point is this one. Christ give them the command nga dili ubiya sa Jerusalem, kay dunay promise. What's the promise? The Holy Spirit will come to them. Amen? Unsa man ang sekreto nga ang mga disipulo nahimong nagmainiton sila o nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Kung sa atong panahon karon, do you believe nga ang Holy Spirit nagauban o nagapuyo dinhi kanato? Amen? Because the Bible says, don't you know that yourselves are God's temple and the Holy Spirit lives in you? Ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kanimo. Nagapuyo diha kanako. Mao ni nga kung wala si Jesus misaka sa langit, turning points this one. Dili nila madawat ang Holy Spirit kaya kanato karon wa na mato siya nakauban pero nag-uban kanato ang Holy Spirit. Amen. Mao na ing ani igsuon. Panahon nga ting simba nya di ka mo simba, believe me, makonsensya na ka. Bato-bato sa langit ang matamaan ng bagong buhay sa mga nangabsintihan, nagsilip-silip sa atong life. Di ba? Tinuod dili. Kanang di ka makasimba, kistuhanon ka. Why? Because there's something in you, and that's the Holy Spirit. Kung di na ka makasimba, kung di na ka magbasa Bible, and you are always giving time to social media. You always giving time to your work, to your business, even whatever things, pero nakalimot na ka maghatag panahon sa Ginoo. That's sinyalis nga ikaw dili tiron nga kistuhanon kung dili ka magkaroon og gitawag natong konsensya. Kana bang simba ka sa katuig ka usa lang, New Year pa jud.
And the rest of the month, wala na. Balik ka, New Year again. There's something to be correct in your life. Mauni nga karon gi-remind ta, yung nang the turning point of the disciples, yung ang Cebuano, verse 4, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gisaad. What's the promise? The Holy Spirit. Kita karon gipuy-an sa Holy Spirit. Amen? I don't agree with these people, those kind of teaching, kinahanglan ka makadawat sa Holy Spirit pero tumbahon sa kauna nila. I have my friend who was invited by this another group of people of religious gathering. Mayon sa ko, pastor, gipaluhod man ko dito. Gipahilak pa jud ko. Kunya, gipareceive ko Holy Spirit pero Kristohano naman ko. No? Pero grabe ang fire nila. That's the turning point. Nga, si Jesus, misaka, kung wala po siya musaka sa langit, dili mo abot ang Holy Spirit. And we will never have the konsensya, mauni kung mga lagad ka Kristohanon ka, like example, you are part of music team, you are part of children ministry, you are part of young people ministry, you are part of adult ministry, pero wag na ka nagparticipar. There's something in your heart that will tell you, nganong wala naman kay apil-apil sa buluhaton. Amen. Nganong di naman kamalipayon, nganong wala naman kay gana, nganong di naman kamampo, ang imong giadto pagpangdaot na lang Manila. Bato-bato sa langit ang matamaan, nagbagong buhay at palakpakan ng Ginoo. Praise God. No? That's a turning point sa ato ang Kristohanong kinahanglan atong masabtan kita karon na anak nato ang Holy Spirit. Amen? Maunay proof nga ikaw usa ka Kristohanon kung panahon nga ikaw nakabuhat og dautan, do na kay gitawag nga murder konsensya man jud ko. Or there's something in your heart and in your mind nagsulti nga ikaw muundang ni anang dili maayong buhat. Ikaduha, sabi ng verse 5. Okay. Sabay-sabay nagbasa. Nang bautismo si Juan sa tubig apan sa dili madugay, bautismuhan kamo diha sa Espiritu Santo. Amen? What's the work of the Holy Spirit at this time? The Holy Spirit will empower the apostles para nga naman, para mahimo silang mainiton, mangdaot no, mainiton silang musangyaw bahin kay Jesus. Amen. They never have that fire to preach about religion, but they will preach about the name of Jesus. Mo ni ingon dinhi, nang bautismo si Juan sa tubig. A lot of questions I've encountered about this verse. Unsa klaseng bautismo ang gibuhat ni Juan? Ay baptism of repentance. Kunya karon kay Jesus Christ gibautismohan man daw ni Juan Bautista, ang tawag sa iya Baptist. Nakadungog na mga ng istorya nga si Jesucristo na Baptist. no kay gibautismohan siya ni John the Baptist. Wala magiingon sa Bible nga nahimo siyang Baptist. No, wala pag giingon nga nahimo sang RC. Wala pag giingon nga nahimo sang SDA. Wala pag giingon nga nahimo sang Assemblies of God. No. Sabi ng Bible, nang bautismo si Juan sa tubig apan sa dili madugay, bautismuhan kamo diha sa Espiritu Santo. Let me ask you a question. How many of us already have the Holy Spirit in our heart? Amen. It does not mean that when you have the Holy Spirit na di na gyud ta masipyat, perfecto na gyud ta, no, because naapata sa kalibutan nga usahay makapanikas ta, nga usahay masukuta, nga malaguta, nga usahay makapanimalus paganita. Di ba? Kaya this is a turning point of the disciples. Apan sa dili madugay, bautismuhan kamo diya sa Espiritu Santo. In verse 5, sabi ng Bible. In other words, pangalawa, kanya itong isugutan niya. The turning point is one, ang pagkayag ni Jesus sa langit. Kung wala si Jesus madto sa langit, kung nagpabilin siya sa kalibutan hangtod karon, dili ta ma-empower sa Holy Spirit. That's a turning point. No? When you came to Christ, doon na ba'y kabaguhan sa imong kinabuhi? Doon na ba kay lahi nga panglantaw ka ni adto o karon nga ikaw na anak kay Kristo? Doon na ba'y nausab sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing? Doon na ba'y nausab sa imong kinabuhi nga ikaw nangalagad na si Ginoo? Pagkayag ni Jesus sa langit in verses 1 and 2 and 3. And verse 4 and 5, ang paghatag sa Espiritu. Daghag debate ani nga bersikulo. No? Ingon ang Bible, verse 4 and 5, the giving of the Spirit. In one occasion, sabi ng Bible, while he was eating with them,
He gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have karon. Kay hapit naman election ugma na. Siguro a lot of us heard a lot of promises from our friend politician. Kung makadaog ko, siguraduhon ta ka, makasulod ko sa trabaho. Amen? Kung makadaog ko, siguraduhon ta ka, makadawat kag ayuda kada bulan. Kung makadaog ko, siguraduhon ta ka, tagaan ta kag pero kabalo ko tong kwartang imong gidawat, ika na ito sa korupsyon. Easy money. Ha? A lot of people kaya ato ang panggobyerno nga namang sistema lagi labi na karon di man tanan no pero naghag mga saad no nagsaad og mga ingani pero ang saad gibuhat lang para pakyason sa mga tao pero ang Ginoo mo saad He will never fail. When God promised, He will fulfill. Amen. Pag magsaad ang Ginoo nga panalanginan ka, pag moingon ang Ginoo gamiton ka niya, God will never fail. Gamiton ka sa Ginoo. Amen. Ikaduha, ang paghatag sa Espiritu. Mura magud kistuhanon ka when the Holy Spirit is in me and in you. Now that you have the Holy Spirit, we are empowered by God to conquer the world. You are empowered by God to preach the gospel. You are empowered by God and you have to know nga ang kinabuhi sa kalibutan daghag mga pagsulay. Amen. Daghag mga struggle, daghag mga problema. Namin na-encounter a missionary pastor sa Surigao del Sur. He was 80 years old, na-paralyzed na, pero nagawali gihapon. Amen? How about us? No, dili man tawa ingana ka physically kaning atong problema pero some absent pa jud. Some makalimot pa yung Domingo. Amen. And some mga rason ang pasapanginlan ang mga situation kung di lang unta ingani nangalagad ko sa Ginoo kung di lang unta ingani nagbuhat ko sa misyon sa Ginoo. And some a lot of excuses sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya dili na siya maayo. Have to correct our Christian life. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Praise God. Hallelujah. No? So, sabi ng Bible in verse 5, do not leave Jerusalem. In verse 4, no? Kaya karon sa mga butang din giingon, what are they waiting for? Unsa may lang gihulat? The promise of the Father, the Holy Spirit, which was promised in the Old Testament, promised by Jesus in the upper room, and now promised again, but far more urgent in time. In just a few days, they will be baptized with the Holy Spirit. This brings the mind John the Baptist, words so long ago when he was prepared the way for Jesus to come. Now, the promised baptism is only a few days away. No? And Book of Acts, introducing the turning points, they will launch the church and its mission. Jesus' ascension to heaven and giving the Holy Spirit at Pentecost. Ikaduha, tan-awon siya, sabay-sabay na magabasa. The outward mission of the church. Ang panggawas nga misyon sa simbahan. Nakita mo mga Jehovah's Witness? Or basin og nakadawat mo sa ilang mga panghatag. Flyers nila, unya miingon sila nga, di lang matawag jud sa imuhag, pastor, o ron sa man, kung sa iyong pangalan, mara yung pangalan. Usa nakaadlaw, nagsuroy-suroy sila diri, mo nagitawag nila nga ilang misyon. Naghatag sila nako og flyers, nang-invite pa jud, ingon ko, sige, kanang hatag man kanako, tagahan po, takag-amua. Dili mo dawat. Yung ko, anper ang pud mo, ako gidawat ako ng inyo, mubasa ko ng inyo, pero kaning amua, gamay ra kayo ito nga the gift card. Siya nga, ayaw lang sir, o ayaw lang Jay, ayaw lang. Yung ko, di man po makatarungan ng inyo, gidawat na ko ng inyo ha. What the point? He was trying to convince me to become a Jehovah's Witness. Siguro nakaabot, may mga butan na ba na sila? Amen? Pero dili ang pagkabuutan na yung makaluwas na to, si Jesus Christ. Amen? No? The outward mission of the church. Karon atong sabtan, kita di ay, kita man ang church, mugawas ta. Mao ni nga naa ka sa work nimo, kay diha sa work nimo, diha nimo isangyaw ang ngalan ni Jesus.
Diha sa imong mga cycle of friend, diha sa imong cycle of imong mga kanegosyo nimo, diha nimo i-share si Jesus. Amen. No, ingon ang Biblia, the outward mission of the church, ang panggawas nga misyon sa simbahan. Let me go back to that. Look at the karon nakita siguro mo sa mga Jehovah na sila mga pamphlets naka-stand. This is my just example, no? Unsa bay atong ginabuhat karon nga Kristohan? Ingon ang akong friend nga isa. Epektibo ba ka nang ilang ginabuhat pastor, no? Kanang naghatag la sila mga libro diha unya pag muagi ka pagtan-aw ni mga pagtan-aw nila sa imo nga sikta tan-aw sa ilang mga libro ingon sila nga, "Sir, libre ba ya na?" Gusto ka, sir? No? Pero ang Kristohanon lahi man kay moampo man jud. No? Mao ni nga naatay misyon. Ang atong misyon ang pagsangyaw sa mga tawo nga atong kauban sa trabaho. Sa ato ang mga classmates, sa ato ang mga silingan, ayaw ninyo sila awaya. Sangyawi sila bahin kay Jesus Christ. Amen. No? And then what's the next? Okay, sabi dito, verse 6, usa ni anak kahigayon, samtang nagtigom sila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, mao na ba kini ang panahon nga ipatindog mo pagbalik ang gingharian? Their mind is like a political mindset. This disciple, huna-huna nila karon kay nabanhaw si Jesus, karon kay naa si Jesus. Gusto namo nga makit-an sa mga Israelites, sa mga Hudiyo, that the kingdom of God, the kingdom of Israel is restored so that ako si Pedro, ako si Juan will be at the right hand of Jesus Christ, and these people, kaning mga kalaban, maybe that's like the political mindset. Lahi ba yan pag naka sa politika, no? Kay bisan imong amigo, imong higala, mahimo nimong kaaway. Amen? Bisan dili nimo dili ka trabahante, o dili ka kandidato, bisan imuhang silingan tungod kay nagkalahi-lahi mo politiko gibutuhan, mahimo na mong kalaban. Amen. Pero Kristohanon man ta, dili ta ing ana. We are different from them. Amen. No? Di na nako ni siya amigon si pastor, kay wa niya gibutuhan na akong politiko, di na nako ni siya tagdon, di na nako buat og simbahan. Dili man na iya sa Ginoo nga pangunahuna. Amen. Pero ang kalibutan lahi, dili man nimo giboto ang ako ang kandidato, di jud ka maapil sa ayuda. Di jud ka ilista na magantos jud ka. Anyway, sabi ng Bible, Ginoo, mao na ba kini ang panahon nga ipatindog mo pagbalik ang gingharian sa Israel? That's their mind, the disciple having the political mindset, no? What sabi ng Bible in chapter 7 verse 7, mitubag si Jesus. Sabay-sabay ta magbasa. Wala itugot sa amahan nga mahibaluan ninyo kung kanusa mahitabo ang mga butang nga iyang gitakda. What's the point? There is a time frame that God the Father only knows. Like for example, kaning gitawong nato nga ang pagbalik sa Ginoo, wa man yun nahibalo. But a lot of religion, nagaingon sila sa una pa lang 2000 mo balik ng Ginoo. Mga uban gani gibaligyan na ilang kahiyupan, gibaligyan na ilang kabtangan, unya ilang gihalad sa ilahang leader. Pagkahuman pinakatuig wa man ning abot. Oh. So ang uban po do na po miingon nga a lot of kaning mga heresy, a lot of people nagaingon niya na, pero ingon ang Bible, wala itugot sa amahan nga mahibaluan ninyo kung kanusa mahitabo ang mga dunay usa ka politician, miingon ang usa ka propeta daw nga there will be a rising leader, a Christian pag kandidato pag election wa man nakadaog. You have to be careful of this kind of kaning mga tao ba. Mahimong kataon na natong Ginoo ni ana, no? Wa jud ta makabalo ana nga butang, dunay mga butang mo ng Bible, dunay mga sekretong butang nga ang Ginoo lay nakahibalo. Amen. Sa imong kinabuhi karon medyo hayahay ka, maabot ang panahon dunay pagsulay. Pwede karon pagsulay ka, maabot ang panahon nga dunay poy kahayahay sa imong kinabuhi. Amen. Dunay panahon nga karon na ka nakaampo kay grabe ka mugawa imong kahimtang, apan sa unahan pag-abot sa panahon dunay kalistanan, paampuon ka sa Ginoo. Paluhuron ka sa Ginoo. Amen. Tapalakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Praise God, no? So mao na dinhi. Ikaduha, verse 8, apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo, hatagan niya kamo og gahom. O na yatang gi-share ni Pastor last Sunday. Hatagan niya kamo og gahom. Power! No? Unya ipanugilo ninyo
ang mahitungod kanako about Jesus dinhi sa first Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Tulo ka butang gisgutan dinhi. Unang-una sa imong pamilya, imong relatives, and to other neighboring barangays, neighboring cities, and neighboring countries and provinces. Dito mi sa Iligan, na encourage po ko sa gisir atong among pastor nga kauban kay naa sila ministry sa mga Muslim, and even sa Badjaw. Isagdag ko na gituluan daw nila basa, no, pero di man jud makakaya kay mangita man nagsubre kay mangayo man lagi sila, no. Mo naman na ilahang naandan, pero makabless po ang ilahang kanang experience sa ministry, no. Sabi ng Bible, hatagan kamo niya gahom, unya ipanugilo ninyo ang mahitungod kanako dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Another one, okay? Jesus used them by his response that in the coming of the kingdom is gradual, not immediate. The kingdom is spiritual, not political. The kingdom is for all the nation, not just Israel. Katong mission conference, katong usa sa among mga lecture, nangutana ko, why the Hudiyo, the Jews karon, mga Hudiyo karon sa Israel, hinay man sila sa mission work. Kana bang evangelization ba? Pag-reach out sa mga country, pag-evangelize, pag-train of leaders, pag-disciples. And the answer of the lecturer, because of disobedient, kanang dili pagtuman sa sugo sa Ginoo. Muna ang Kristohanon nga mga Pilipino, grabe ang disciple making. Naga-disciple making sa pamilya, naga-disciple making sa trabaho, naga-disciple making sa kumpanya. That's how the Christian work in mission. Amen. Kaya ikaw, kumusta man ka karon? Naaba kay imuhang gi-share sa imong mga kauban sa trabaho. Another one. Okay. A mark of the kingdom in verses 6 to 7. And then verse 8, called to be witnesses. Ingon pa ni Janjan sa una, na unsa man ni mga Jehovah's Witnesses. Sila daw mga witnesses, pero wala sila maka-witness sa kamatuuran. Kaya pangutan-on sila, kung laluwas pa sila, kaya ilang kaluwasan, naaraman sa kalibutan. No? Mauna ang ilaha, ang ibig sabihin, ang ilang good works. Musulod ka sa ilahang relihiyon, maluwas siguro pud ka, magbuutan ka, maluwas ka sa piragi sa ilang mga pagtulunan, pero ang tinuod na si Jesus ang makaluwas sa tuang kinabuhi. Amen. No? So we are called to be witnesses, no? Instead of establishing the kingdom immediately, Jesus calls us to be witnesses. Verse 8, you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. Makadawat ka gahom. Ano sa man ang gahom? Gahom sa pagpangilad? No. Gahom sa pagpang-scam. A lot of scammer today, they're using religion. Kuno sa katao day may anhi diri. Unya na asay kanang samad. No? Nya karon bilang Kristohanon lagi naluoy pud ko akong giampuan. Karon nay usa ka church nag-post sa Facebook, mingon siya nga pagbantay mo ni ani kay mangingilad ni. Pagtan-aw na ako dira na magikan sa simbahan tawanan ni. Nagsuroy siya sa mga churches sa mga Kristohanon kay nganuman mga buutan man ang mga pastor. Dali na biktima. Kato bitawong kapa, mga pastor bitaw mga leader ato. Unya pati mga membro madalaman kay pastor gud nanguna. No, pero sad to say giilad lang ta sa kaaway. Gibiktima lang ta sa, instead of being a victorious Christian, we become a victim Christian. Na biktima ta, a lot of people are broken, a lot of family are broken, a lot of heart are damaged. Why? Because they're using the name of God. Unsa may ilang garantiya ngalan sa Ginoo. Ang tinuod ay ato dili para sa Ginoo. Mao nang ilang tapad, you are blessed by God. Hoy naku, murag nakaapilog ka pa. Anyway, praise God. Okay? Let's proceed. Second, you will be my witnesses. This word is not just for the apostles. Okay? Kaning word nga, mahimutang saksi. You will be my witnesses. This word is not just for the apostles. We are called to be witnesses. Mao ni di ay nga naatay mga misyon. Magsangyaw ta sa ato ang mga sigkatao. Labi na ayaw itong sangyawi itong Kristohano na ha.
Dasiga lang to siya kay basin naluya na. Ampui lang siya. Amen? Pero ayaw sang yabi siya nga mobalhin sa ato ang church. Kay mura na pud na og dili maayo nga imong gisangyawan adto ka sa among church kay ang among church gwapo kaayo kay kanang bugnaw ang among church kanang duha ka buk TV. Next naman. No, that's the point. What's the point? Nagkinahanglan siya og Jesus. Amen? Pero kung naa na sa church, kaya ayaw na siya dalha. Kung dili ka to mga tao nga gibiktima sa kaaway, mautoy ampuan nato mga kabataan karong panahon na grabe kayo ang buhat sa kaaway karong panahon na they are the victims of the enemy, no? So we are called to be witnesses. In Book of Acts, I will encourage you to be more kaning mas maisugon pa og intentional ta mo share about Jesus Christ ngadto sa uban. Amen. Your family, maybe among your family, you are the only one Christian. No? Unya karon kay naa man kay parente nga politiko. Ayog simba kay mubuto ta, manguli ta. Di nakakasimba. Yung leader pa jud ka ayog simba. Bato-bato sa langit ang mataman na bagong buhay. Amen. Palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Full support, pero sa buluhaton sa Ginoo, half support or 1/4 support lang jud. Okay? So the disciples wondered if Jesus was going to restore the kingdom of Israel. Instead, Jesus pointed them to different conception of the kingdom. The kingdom of God is gradual, not immediate, not political, but the kingdom for all the nation, not just for Israel. All under God's sovereign timing and control. In light of this, Jesus calls us to be His witnesses, empowered by the Holy Spirit and progressively bringing the gospel into the world. No? Mao ni ang katuyuan nga nung giluwas ka sa Ginoo para mahimo kang witness ni Jesus ngadto sa mga tao. Mo share ka sa imong pagtuo sa mga tao. That's a great testimony. Amen. Ako nang na-share ko sa inyo sa una na ikapi nga ambot lang tinuod to yung sa pastor. Kung mamembro ka ani, naa na kay yuta dayon. Tukuran pagito pastor, libre pag jud to balay. Kapi ra man akong gipalit, tagaan ako giyuta. Kinsa ba ning milyonaryuhan ning mohatat og yuta? No, pero later on, pila ka mga bulan to, nawala biya to siya. Di jud siya maayo. Okay? And then lastly, okay. First, Jesus, you will receive the power of the Holy Spirit comes on you. Secondly, Jesus says, you will be my witnesses. Thirdly, Jesus in Jerusalem, and Judea and Samaria. Okay. Ikatulo, verses 9 to 11. Sabay-sabay tayo mabasa. Pagkahumani agsulti niini, mikayab siya ngadto sa langit. Ug samtang nagtan-aw sila kaniya, nga ginakayab, gilibutan siya sa panganod ug unya nawala sa ilang pananaw. Unsa may nakita na to diri? Ang mga disciples hangad sa langit habang si Jesus ascended into heaven, no? Unya ngon si Buhano, gilibutan siya panganod ug unya nawala siya. Did you know the story about the clouds when the Israelites where they were in the wilderness? 40 days na ay pillar of clouds para dili sila mga sunog, and during night time pillar of fire ang clouds para na ay kahayag ang ilahang giagian. That's how the clouds represent in the Old Testament and in the New Testament also, no? And verse 10 sabi ng Bible, sabay-sabay ng basa, samtang nagsigi pa silang tan-aw sa langit, kalit lang nga adunay duha ka lalaking nagbisti og puti og mitindog duol kanila. Mo ni atong title karon, ayaw lagtindog dinhi. Amen. Tan-awa ang imuhang pamilya, tan-awa ang imong kauban nganuman ka ikaw giluwas naman sa Ginoo naa kay misyon nga buhaton. Amen. Dili man nimo na sila madali-dali, dili man nimo sila by force, pero by prayer time will come, the Lord will touch their heart, the Lord will open their mind. Mudawat sila kay Jesus Christ, pinaagi sa imong pagsangyaw kanila. That's the point. And verse 10, samtang nagsigi pa sila tan-aw sa langit, kalit lang nga adunay duha ka lalaking nagbistig puti nga mitindog duol kanila. Verse 11, sabi ng Bible,
Unya misulti kining duha ka lalaki kanila, kamong mga taga Galilea, nganong nagtindog ka man kamo dinhi nga naghangad sa langit? Ang Isus nga inyong nakita nga gidala ngadto sa langit, mubalik dinhi sa kalibutan, ug kun sa unsang pamaagi siya gidala niadto sa langit ngadto sa langit, ingon usab ni ana nga pamaagi ang iyang pagbalik. Ingon ng akong friend sa Surigao del Norte sa Dinagat, Pastor J, naana ang Ginoo. Yung ko matay kung naana ang Ginoo, napa may dagat, so naana ang Ginoo, pero dili na Jesus Christ iyang pangalan, giusab na. No, mauna karon ang pangalan niya. So ingon ko, mauba nya unsa may mga timailhan nga nana si Jesus kung imong basahan ang Book of Revelation, wa na may dagat. Kung new heaven, new earth will come, wa na may dagat, wa na may sakit. Pero ingon niya, ingon ko, Brad, basin og nasipket ang inyong leader ni ana. No, pasabot na ako karong panahon na daghan naga-claim that Jesus Christ mao ilang leader, nga naa na siya. Pero ang tinuod na ang Bible nagaingon, wala pa. Kaingon din verse 12, verse 11, ug kung sa unsang pamaagi siya gidala ngadto sa langit, ingon usab ni ana nga pamaagi ang iyang pagbalik. No? Mo nang atong Ginoong sa Kristo, until now, while we are waiting for Him, we are worshiping Him. Nagpaabot sa iyang pagbalik, magsimba ta. Nagpaabot sa iyang pagbalik, mangalagad ta. Nagpaabot sa iyang pagbalik, magampo ta. Amen. No? Manang giingon nga, while waiting for Christ sa kalibutan, na kay misyon. A lot of works, no? Mao na akong ginaingon karong panahon na naamantay mga Facebook, social media. Pwede nimo nang himuong mission field nimo. I-share nimo ang gospel diha. Miingon ka gamay mo, yes, because you know what why? A lot of people don't like Christ. They like the world. They love the world. They hate the Christ, no? Because they love the world. Pero no, ipadayon ang imong misyon diha ang area. Kay ngano man, daghang mga tawo nang ginahanglan og gugma og paglaom gikan ka Jesus. Amen. Gamay lang gud nga verse. Bisan man akong naingon sa atoa kanunay ko nagaingon, how is your care group ministry? Your care group to your family, your care group to your friend, your care group to your work, no? Dapat mag-build up ta ni ana. Mao ni nga, let's proceed to this one. Okay. Christ ascension, the church mission, and Christ return. No? Ang pagkayad ni Jesus sa langit ug ang atong misyon kita nga church, mao ni nga salamat sa Ginoo. Well, naami sa Surigao, katong pastor po dito, gipatawag niya yung mga anak. Medyo gibati na sa kakapoy siguro, no? Ingon siya nga, wala di qualified diri daw sa ila mahimong pastor. Yung ko kung ako ay pastoryahon po, di ko qualify mahimong pastor ba? Kisa diri gusto magpastor. Amen, Lloyd? Ayaw lang pastor. Uy, di na ko mahimong engineer, engineer pastor, mangka. Diba, Ber? Anyway, praise God, pagpagamit mo sa Ginoo. Pag mga humana mag-eskwela, o biso at ako mag-eskwela, paggamit sa Ginoo. Kaya nga ba ang Bible? Pakaulawan niya kato mga sa ilang panglantaw nga sila maalamon, pero pakaulawan sila tungod kanimo nga gigamit sa Ginoo. Bisag wala pa ka degree, bisag wala pa kay unsa, basta ang imuhang testimony maayo atubangan sa Ginoo, himuon kaniyang maayong example sa mga tao. Amen. Then letter C, Christ return. Mubalik baya ang Ginoo. Hangtod karon nagpaabot sa iyang pagbalik. Amen. Walay nakabalo bisan kinsa. Mao na nga bisan kinsa pa nga tawo. If we go back to the Bible never speak to us kakaning tuiga, kaning bulana, pero ang mga timailahan nagsingabot na. Ang sakit, ang gira, ang kagutom karon, ang korupsyon karon, ang immorality karon, ang idolatry karon, those are the signs. Ang mga taong nag-claim nga sila si Jesus Christ, those are the signs. Nga ikaw Kristohanon ka, dili ka mo-apil sa misyon, mo-apil ta sa buluhaton. Amen. If your family are already believers, continue to pray for them. If your family is not believers, ikaw lang believer, iampo sila. Nga someday, maabot ang panahon, the Lord will open their heart because God used your life. Kanunay kang nag-ampo kanila. Kanunay kang nagduol sa Ginoo nga sila malamdagan sa Ginoo. Because ang kaluwasan, it is the grace of God. As I said, kinsabay na himong naghimo na itong qualified nga mahimot ang Kristohanon.
Kung ako siguro, akong standard mao ni, wa di makapasar. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, nahimot ang qualified niya nahimong Kristohanon. Amen. Another one. Positive conclusion. Okay? Number 1, sabay-sabay tayo magbasa. We are all called to be witnesses for Jesus Christ. We have a job to do. What is your job? To be a witness. Amen? Kung naa nakasalayo nga lugar, continue to soaking, praying, and sharing the gospel to others. Communicate. Nainumdum ka ni si Bad Mario, nag-communicate siya. Pastor, for 14 years, wa siya nakasimba. Ning balik siya diri, mingon siya, Pastor, dinhim ako nagsugod. Pero mingaw yun ang kinabuhi dito nga ba simba-simba? Mingon ko, naanamatay online ron. Online na pud ka. No? We have a job to do. And verse, number 2, sabay-sabay na basa, we must witness in the power of the Holy Spirit. Dili ta magsangyaw nga, di ta pwede nga mag-witness ta by our own strength, by our own wisdom, but by the power of the Holy Spirit kanang gahom sa Espiritu Santo. No, ikatulo ug ikaupat. Sabay-sabay ta magabasa. Historically, we are part of the ends of the earth. Part of Jesus' command. Mao gani ang giingon, you will be my witnesses, no? To Jerusalem, to Judea, and even to the very end of the earth. And verse number 4, however, personally, we can think in terms of our own Jerusalem, Judea, and the world. Ang imong Jerusalem, ang imong pamilya, ang imong Judea, ang imong relatives, ang imong world, muna ang imong mission work, ang imong lugar kung asa ka nagtrabaho. Ang imong pamilya, ang imong mga anak nga wala pa nangalagad sa Ginoo, muna imong iampo. Amen. What's the point? Mahimutang parte sa misyon. Aron, dili lang ta magtindog. In other words, mulihok ta para sa Ginoo. Amen? Dito sa Butuan, hunahuna kong maayo ba? Mga ano man, Lord, ang simbahan diri. Dako ba ya? Lami kidalhon diri ba? At ang ibutang sa dika. Dako ang church and church building, dako. Pero sige lang, sabi ko, we have to pray. Doon na lang mga tayuan ng Ginoo niya na. We have to look at for, we have to have that, i-arrange yun dapat ang mga kalihukan sa simbahan. Kaya, salamat sa Ginoo.